Kabanata 1271. Iyan ang nangyari sa Science and Technology Alliance kamakailan. Kung susumihin, ayaw na ng mga autoridad na sila ang mamuno sa alyansa, kaya nagplano silang pumili ng leader na mamamahala dito. Natisod nila ang Scepter of Athena project kung nagkataon. Dahil dito, nagkaroon sila ng ideya na alinmang kumpanya ang nakatapos ng pananaliksik, ang kanilang chairman ay magiging pinuno ng alyansa. Natural. Mukhang ito ay isang magandang deal, ngunit ito ay talagang isang malaking panloloko. Una, kailangan mong tapusin ang pananaliksik sa proyekto na maaaring nagkakahalaga ng hanggang $100 milyong, tuyong sinabi ni Diana. Hindi lahat ng mga kumpanya ay maaaring pondohan ang tulad ng isang mataas na presyo ng proyekto. Ngayon, ano ang makukuha mo kapalit ng $100 milyong? $5 milyong na premyo lamang at posisyon ng leader ng alyansa. Walang halaga ang $5 milyong kumpara sa halaga ng pananaliksik. Walang magiging ganoon kawalang isip at kumpletuhin ang proyekto para sa gantimpala. May gusto pa bang maging pinuno ng alyansa noon? Umiling si Diana at idinagdag, ang posisyon ng leader ng alyansa ay parang mainit na patatas dahil kailangan mong magtrabaho para sa mga autoridad habang responsable ka rin sa mga tao. Walang maayos at mabisang paraan para kumita. Kailangan mong pakainin ang isang grupo ng mga tao na hindi magawa ang kanilang trabaho ng maayos at harapin din ang pamamahala ng mga operasyon. Ito ay isang ganap na walang pasasalamat na trabaho. Kaya, sabi ni Diana, iniisip ng lahat na ang proyekto ng Scepter of Athena ay isang panloloko. Walang gustong maging bahagi ng proyektong ito. Sa oras na iyon, marahil ang ilan ay lumahok bilang paggalang, ngunit hindi nagsisikap na tapusin ito. Kung tutuusin, walang gustong gumastos ng $100 milyong sa isang trabahong nakakapagod at hindi maganda ang sweldo. Ano ang punto? Ang pagsusuri ay makatwiran. Gayunpaman, maaaring hindi ito gusto ng iba, ngunit desperado si Thomas para dito. Hindi para sa anumang bagay maliban sa mga autorisadong katangian ng Science and Technology Alliance. Kapag naging pinuno ng alyansa si Thomas, susunod ang Sterling Technology at makakakuha ng mga autorisadong katangian. Magagawa nilang hayagang makatakas sa kontrol ng pamilya Gomez at hindi nila magagawang makagambala. Maaaring walang silbi ang Science and Technology Alliance, ngunit isa pa rin itong autorisadong organisasyon. Ang pakikialam sa Science and Technology Alliance ay katulad ng pagdedeklara ng digmaan sa kanila. Nagkaroon ba ng lakas ng loob ang pamilya Gomez na gawin ito? Kaya, sa pananaw ni Thomas, ang trabaho na inaakala ng lahat na nakakapagod at mababa ang sweldo ay talagang isang tunay na pakikitungo. Kailan ang araw ng Kongreso para sa Scepter of Athena's project? Nakangiting tanong niya. Bukas na ng hapon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang opisyal na gawain, kaya naniniwala ako na dapat kang dumalo, Ginoong Mayo. Ang kailangan mo lang gawin ay dumalo at makinig ng casual o matulog doon. It would be fine, sagot ni Diana. Tumawa ng mahina si Thomas. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, seryoso niyang sinabi, Diana, ipahayag mo sa lahat sa kumpanya na dapat silang maging alerto at pabagalin ang proseso ng mga proyektong nasa kamay at ituon ang lahat ng kanilang atensyon sa scepter ng project ni Athena. Hindi nakaimik si Diana at dilat ang mga mata sa gulat. Ano? Ginoong Mayo, anong ginagawa mo? Hindi ba ako nagpapaliwanag sa sarili ko? Dapat sakupin ng Sterling Technology ang proyektong ito anuman ang kailangan nito at likhain ang generator ng enerhiya na kailangan ng Academy of Social Sciences. The position of Alliance Leader appeals to me greatly, mahinahong pahayag ni Thomas. Natense si Diana. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina, Mr. Mayo? Ang mga bayarin sa pananaliksik para sa proyektong ito ay tinatayang nasa $100 milyong. Ang posisyon ng pinuno ng alyansa ay talagang para lamang sa paggawa ng trabaho para sa mga autoridad. At ang ating kumpanya ay responsable pa sa pagbabayad ng sweldo ng miyembro ng alyansa mula sa ating sariling bulsa. Bakit mo gusto ang titulong ito? Umupo si Thomas at tahimik na tumingin kay Diana. Pagkaraan ng ilang sandali, sinadya ni Thomas na tumugon, wala talaga. Mayroon lang akong obsession sa mga matataas na posisyon at gusto kong maging leader ng alyansa. Pero, at itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, siya nga pala, abisuhan ng manager ng R&D Department, Cancer, na samahan ako sa kongreso bukas. Ginoong Mayo, seryoso ka ba ngayon? Mukha ba akong nagbibiro sa iyo? Nag-igting ang panga ni Diana sa inis.
Walang dahilan upang kunin ang proyektong ito para sa kumpanya man o para kay Thomas ng personal. At iyon ay katumbas ng pagtulak sa kanilang kumpanya sa isang hukay ng apoy. Gusto ni Diana na pigilan ito, ngunit kailan niya nagawang pigilan ang alinman sa mga desisyon ni Thomas. Sige, mag-isa ka na. Huwag kang umiyak sa akin kapag nawala lahat ng pera mo. Nag-walkout si Diana na galit na galit. Bahagyang umiling si Thomas. Tinabi lang ng babaeng iyon ang gusto niya. Matapos makabawi sa pagkatulala, sumandal si Thomas sa upuan at bumulong, wala naman dapat aawayin ako para sa isang walang kwentang proyekto, di ba? Kung naaayon ang lahat sa plano, gusto kong manalo sa proyektong ito sa loob ng 2 linggo. Gayunpaman, ang mga hangarin ay palaging maganda, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman magiging ganoon kakinis. Sa sandaling iyon, makikita mula sa bintana sa likod ni Thomas na ang isang internasyonal na flight ay pumailan lang sa kalangitan ng Central City at dahan-daang lumapag sa paliparan. Bumukas ang pinto ng cabin at isa-isang lumabas ang mga pasahero. Ang isa sa mga pasahero ay isang matangkad na lalaki na may maputlang anyo. Umubo siya at tinakpan ng panyo ang bibig niya habang naglalakad. Walang nakakaalam noon na ang normal at mukhang may sakit na taong ito ay magiging kalaban ni Thomas sa hinaharap na mahirap harapin. Kabanata 1272. Sa South City Airport ng Central City. Sa labas ng airport, isang dark blue na Lamborghini ang nakaparada. Si Laura, isang babaeng may magandang figure at napakagandang mukha, ay nakatayo sa tabi ng kotse na parang isang supermodel, matigang naghihintay. Kakaibang mga tingin ang ipinukol sa kanya ng mga taong dumaraan. Maraming lalaki ang naglabas pa ng kanilang mga telepono para kunan ng litrato ng palihim. Hindi nila alam kung kailan sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon upang maranasan ang palabas na ito ng kagandahan at isang marangyang sasakyan. Maya-maya ay may lumapit sa kanya na matangkad na lalaki habang hila-hila ang kanyang bagahe. Ubos siya ng husto at naglalakad na may nakatikip na panyo sa kanyang bibig at ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel na nagpapahiwatig na siya ay talagang may sakit. Bati ni Laura sa lalaki na may ngiti sa labi pagkalabas niya. Walang gaanong tao sa mundo ang makapagpapatawa kay Laura, lalo na sa mga lalaki. Matagal na, Carrie. Bagamat simpleng pagbati, sinabi ni Laura na may masayang tono. Halos 1 taon na silang hiwalay at sa wakas ay muling nagkita. Ang may sakit na lalaki sa kanyang harapan ay ang panganay na kapatid ni Laura at wise na si Carrie. Isa rin siya sa mga inaalagaan ni Master Centipede. Inalis ni Carrie ang kanyang panyo at nakangiting sinabing, Laura, sa wakas ay nagkita na rin tayo. Na-miss kita. Na-miss din kita, Carrie. Tinulungan ni Laura si Carrie sa pagkarga ng kanyang mga bagahe sa car boot matapos magpalitan ng mabilis na yakap ang dalawa. Pinuksan nila ang pinto at sunod-sunod na sumakay sa kotse. Pagkaandar ni Laura ng makina. Hindi niya maiwasang magtanong, Carrie, nasabi ko na sa iyo noon na mahina ang katawan mo, bakit hindi ka nalang kumuha ng katulong para tulungan ka sa mga simpleng bagay? Masyado ka bang matipid na ayaw mo pang bayaran? Kung hindi mo talaga kaya, then I'll pay and find you a assistant, okay? Tumawa si Carrie. Kilala mo ako. Sanay na akong mag-isa, kaya nakakaabala ako kapag may sumusunod sa akin. Napabuntong hininga si Laura at nagtanong, kumusta ang kalagayan mo, Carrie? Ganun pa rin, sagot ni Carrie, na nakatingin sa labas ng bintana. Kahit na pagkatapos na gumugol ng napakaraming oras sa ibang bansa sa paggamot nito, walang mga palatandaan ng paggaling. Tinusubukan ng mga doktor na tulungan akong kontrolin ang kondisyon at pahabain ang aking buhay dahil wala silang kapangyarihan sa natitirang kondisyon. Kung papalarin ako, mabubuhay pa ako ng 30 hanggang 50 taon pa. Kung hindi, baka hindi na ako magising bukas. Sa pinakamahuhusay na doktor, pinakamamahal na pasilidad, at pinakamahuhusay na gamot at iyon ang naging resulta. Lalong nairita si Laura habang nakikinig dito. Sa pagbabalik tanaw, lahat sila ay napakulaya at komportable habang sinusundan ng 3 si Master Centipede at naglalakbay mula hilaga hanggang timog. Iyon ang pinakamasayang araw ng kanilang buhay. Naisip na naman niya ang kasalukuyan. Si Wise ay namatay sa mga kamay ni Thomas. Si Master Centipede ay nagkasakit bilang resulta ng kanyang galit kay Thomas. Ilang beses na siyang natalo ni Thomas kahit na si Carrie ay dumanas ng malubhang karamdaman at maaaring hindi na mabuhay para makita ang isa pang araw. Sila ay naging napakagandang pamilya ngunit kailangan nilang dumating sa puntong ito. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Thomas.
Pagamat may pulang ilaw sa unahan, inapakan lang ni Laura ang gas at pinaandar ito sa inis. Si Carrie, na nakaupo sa passenger seat, ay tumingin kay Laura at nakangiting nagtanong, ngayon, sino sa mga masasamang tao ang nagpalungkot sa mahal na Laura? Kinagat ni Laura ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik. Sabihin mo sa akin. Sa akin, patuloy ni Carrie. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa'yo. Kaya lang ayaw ni Godfather sa akin. Kawakas ay tumugon si Laura, natatakot siya na kapag narinig mo ang tungkol sa mga nakakaabala na bagay, hindi mo ito magagawa. Kung hindi mo sasabihin sa akin, lalo lang akong lalala at lalala ang kalagayan ko, sabi ni Carrie. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Kabanata 1273. Sa huli, nagpa siya si Laura na magtapat. Sinabi niya kay Carrie ang lahat ng nangyari sa panahong ito. Ilang saglit na natahimik si Carrie natapos narinig ang lahat. Sumandal siya sa car seat at tumingin sa labas ng bintana. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Hindi nagtagal, hindi napigilan ni Laura at sinabi ko sa iyo na hindi ko masasabi sa iyo ang lahat ng ito, ngunit pinilit mo akong sabihin ito. Ito, Laura. Oo. Ang pagkamatay ni Wise, ang sakit ni Godfather, at ang iyong kalungkutan, maaalala ko sila. Tumingin si Carrie sa bintana at sinabing, Thomas, tama. Kahit na immortal siya, gusto kong mamatay siyang walang libingan. Nagulat si Laura at sinabing, Carrie, huwag kang magulo. Hindi ko sinabi ito sa iyo para labanan mo si Thomas. Siya ay napakalakas at isa kang malubhang na tao, talagang nagpapanik si Laura. Hindi niya sasabihin ang mga bagay na iyon kung alam niya. Gayunpaman, kalmadong nagpatuloy si Carrie, huwag kang mag-alala, hindi ako ang uri ng tao na walang utak. Ang pagkatalo ni Wise ay maaaring isang aksidente, ngunit hindi aksidente ang pagkatalo ninyo ni Godfather laban sa kanya. Dapat talagang sanay ang lalaking ito. Pero mas magaling kaya siya sa akin. Tumahimik ang sasakyan. Alam ni Laura na pagdating sa wit, walang makakapantay kay Carrie. Madali siyang pumatay ng tao basta't payag siya. Thomas, sira ka. Hindi nagtagal, bumalik sila sa Pivot Technology at pumunta sa opisina ng chairman. Pagkatapos makipagkita kay Master Centipede, nilaktawan ni Carrie ang courtesy remarks at diretsong pumunta sa punto, sinabing, Godfather, hayaan mo akong hawakan ang bagay ni Thomas. Natigilan si Master Centipede at binigyan si Laura ng isang nanlalaki ang mata. Sinabi mo kay Carrie ang lahat. Sabi ni Carrie, Godfather, hindi mo kailangang sisihin si Laura. Hindi mo sana naitago sa akin ang mga bagay na ito. Higit pa rito, bilang iyong kinakapatid na anak, paano ko makikitang binubuli ka ng bastos na si Thomas na iyon? Bamantong hininga si Master Centipede, hindi sa ayaw kong sabihin sa iyo o ayaw kong tulungan mo ako, ngunit talagang nag-aalala ako sa iyong kalusugan. Mas alam ko ang kalagayan ko kaysa sa iba. Umupo si Carrie. Nang hindi pinahintulutan ng anumang lugar para sa pagtatalo, tiningnan niya ang ilan sa mga kamakailang proyekto ng Pivot Technology. Sinabi ni Master Centipede, Carrie, hindi mo kailangang maging ganoon kabilis. Reunion dinner muna tayo. Godfather, kakain na tayo, at kailangan na rin maalis si Thomas. Nagpatuloy si Carrie sa pagtingin sa mga proyekto. Kawakas, naakit ang kanyang mga mata sa isang proyektong pinangalanang Scepter of Athena. Godfather, mas kawili-wili ang proyektong ito. Nagkibit balikat si Master Centipede. What is the point? Ito ay karaniwang isang proyekto na hindi sisigat sa mga gastos. At ang mananalo ay kailangang maging pinuno ng isang alyansa na nangangahulugang kailangan niyang magtrabaho para sa kanila ng libre. Iyan ay isang walang pasasalamat na trabaho at walang gustong kumuha nito. Ngumiti si Carrie at sinabi, hindi naman totoo iyon, Ninong. Gayunpaman, ang Science and Technology Alliance ay isang semi-governmental na organisasyon na may mga katangian ng pamahalaan. Kung may secure natin ang proyekto at ikaw ang mamumuno, hindi ba ibig sabihin nito ay maaari nating utusan ng mga tao sa paligid at gamitin ang titulo ng isang opisyal ng gobyerno upang i-throttle A? Ng Sterling Technology pati na rin si Thomas sa hinaharap. Agad na nagbago ang ekspresyon ng Master Centipede bilang narinig niya ito. Parang ganoon nga ang nangyari. Sa tingin mo ba feasible? Sa pagkakaalam ko, malapit nang masira ang organisasyon. Kumpiyansang sinabi ni Carrie, kung saan may kalooban, may paraan. Maniwala ka sa akin, hanggat maaari kang maging pinuno, magkakaroon ako ng 100 pamamaraan upang patayin si Thomas.
Tumawa si Master Centipede dahil sinabi mo na, sige, gagawin ko ang lahat para makuha ang scepter ni Athena. Kabanata 1274. Sa isang kisap mata, lumipas ang oras. Ang Scepter of Athena, project conference na pinangunahan ng Science and Technology Alliance ay ginanap kinabukasan. Dumating na ang lahat ng mga executive mula sa mga pangunahing korporasyon na may tiyak na katayuan sa Central City. Sa kabila ng katotohanan na hindi lahat ay interesado sa proyektong iyon. Dumalo sila sa kumperensya upang ipakita ang paggalang sa Science and Technology Alliance dahil sa kanilang opisyal na katayuan. Sunod-sunod na nagdatingan ang mga tao. May mga hilera sa hanay ng mga upuan. Ang malaking arena ay ganap na masikip. Tinamantala ng maraming direktor ng negosyo ang pagkakataong makipagpalitan ng mga business card at maging pamilyar sa ibang mga direktor. Ang Sterling Technology at Pivot Technology ang tanging dalawang kumpanya na namumukod tangi sa napakaraming iba pa. Pareho sa mga kumpanyang ito ay lubhang makapangyarihan sa panahong iyon at sila ay nagsilbing mukha ng Central City. Kahit na ang stock ng Pivot Technology ay bumagsak ng husto kanina dahil sa ilang negatibong balita, nanatili ang hard power ng kumpanya at mabilis itong nakabawi. Ngayon, ang parehong kumpanya ay nagpadala ng kanilang mga nangungunang executive. Ang chairman ng Sterling Technology, si Thomas, ay dumalo sa kumperensya kasama ang pinuno ng R&D Department. Cancer, habang ang chairman ng Pivot Technology, Master Centipede, ay dumalo kasama ang general manager, si Laura, at isang hindi kilalang may sakit na mukhang lalaki. Naupo ang lahat ayon sa kanilang assigned seats, kasama sina Thomas at Master Centipede sa unang row. Ito ay tungkol sa oras. Ang host ay dumating sa entablado upang magbigay ng ilang mga salita ng pagpapakilala bago opisyal na nagsimula ang komperensya. Ang direktor ng Science and Technology Alliance, si Dunstan McLaren, ay umakyat sa entablado dala ang kanyang maneskrito sa kanyang kamay. Tumayo sa harap ng mikropono, dahan-dahang nilinis ang kanyang lalamunan at hinarap ang mga nanunood sa ibaba ng entablado, magandang hapon, mga ginoo at mga ginoo. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa paglalaan ng oras sa inyong mga abalang schedule para dumalo sa Scepter of Athena Project Conference. At nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa ngalan ng Science and Technology Alliance at ng Academy of Social Sciences. Dumadagandong ang palakpakan sa ilalim ng entablado. Ipinagpatuloy ni Dunstan, ang nilalaman ng komperensya ngayon ay dapat na malinaw sa lahat, narito ako upang magbulalas ng ilang higit pang mga salita. Pagkatapos ay muling binasa niya ang mga nilalaman ng proyekto. Ang mga manunood sa ibaba ng entablado ay karaniwang alam ang mga nilalaman. Kung saan marami sa kanila ang naiinip na nakikinig. Nagbubulungan sa isa't isa, naglalaro ng mga cellphone, humihikab, gumagawa ng anuman at lahat ng bagay, at hindi nagpapakita ng kahit isang interes sa proyekto. Napahiya si Dunstan sa entablado, sa katunayan, hinulaan na niya na mangyayari ang ganoong insidente bago siya umakyat sa entablado. Ngunit ano ang maaaring gawin? Naiintindihan na walang sino man ang magiging interesado sa proyektong ito dahil hindi ito kumikita. Nagsusugal siya. Postahan siya na walang kahit isang dissenting tao na handang gawin ang gawaing ito, at kung wala, nasa panganib sila na iwanan ng Science and Technology Alliance. Pagkatapos ng mahabang talumpati, sinabi ni Dunstan, ito ang mga pangunahing nilalaman. Nagtataka ako kung aling teknolohikal na kumpanya ang handang tumulong sa Science and Technology Alliance sa pagkumpleto ng pananaliksik sa proyekto. Sobrang effort para sabihin niya ito. Dahil posibleng walang sisigot kapag sinabi na nakakahiya naman. True enough, wala talagang sumasagot. Mabilis na naging hindi kasiya siya ang kapaligiran at natagpuan ni Dunstan ang kanyang sarili sa entablado, nakaramdam ng hiya. Ilang mabagal na pagpalakpak ang nagaganap sa ilalim ng entablado. Unang-una, walang pera. Pangalawa, kailangan mong magbayad ng sweldo bilang leader pagkatapos makumplito ang proyekto, sinong walang isip ang handang gumawa ng ganoong gawain. Boring, sabi ko sa'yo ayoko nang sumama. Umiling ang mga tao. Ang proseso ng komperensyang ito ay napakahirap na malamang na mabaygo. Kung talagang mabaygo ito, mawawala ang trabaho ni Dunstan at ang buong Science and Technology Alliance ay masisira. Nahikuyom ni Dunstan ang kanyang kamao at tahimik na nagmamakaawa sa kanyang puso, nagdarasal na sana ay may magligtas sa kanyang buhay.
Marahil ay naramdaman ng Diyos ang kanyang katapatan. Biglang itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, handang kunin ng Sterling Technology ang proyektong ito. Ano? Natigilan ng buong arena, naglabas ng kakaibang mga tingin. Baliw ba siya? Paano posible para sa isang tao na kunin ang ganoong basurang proyekto? Posible bang maling gamot ang ininom niya? Sa entablado, tuwang-tuwa si Dunstan sa tuwa at halos mapasigaw. Kawakas, handang pumalit ang isang kumpanya at hindi ito basta-bastang kumpanya, ito ay Sterling Technology, ang nangungunang kumpanya sa Central City. Ang Sterling Technology ang pinakamakapangyarihan sa pananalapi at advanced sa teknolohiya. Nalutas ang problema sa sandaling kinuha ng Sterling Technology. Bago makapagsalita si Dunstan kay Thomas, inabot ni Master Centipede ang kanyang kamay at sinabing, lubos ding interesado ang Pivot Technology sa proyektong ito at handang kunin ang proyekto. Ano? Ito ay talagang sumabog. Ang numero 1 at numerong 2 kumpanya ng teknolohiya sa Central City ay parehong nagpahayag ng interes sa proyekto at tila nakikipagkompetensya para dito. Ano ang dahilan? Nagpalitan ng mga naguguluhang tingin ang lahat at sinabi ang kanilang mga hindi paniniwala. Tumingin sila sa kaliwa, kanan, pataas at pababa at wala silang nakitang benepisyo sa proyekto kaya bakit ang dalawang malalaking kumpanya ay nag-agawan para dito? Tuwang-tuwa si Dunstan sa tuwa. Naisip niya na ang pagbaba sa entablado ay mauuwi sa kahihiyan. Tinong mag-aakalang may dalawang malalaking kumpanya ang biglang lalabas para makipagkompetensya sa proyekto. Kabanata 1275. Sa kanyang puso, ang anumang kumpanya na handang tumayo ay sapat na. Nabulag siya bigla ng kaligayahan. Sa ilang sandali, hindi alam ni Dunstan kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Samantala, sa ibaba ng entablado, bahagyang ibinaling ni Master Centipede ang kanyang ulo at tumingin kay Thomas. Umiti siya at sinabing, Mr. Mayo backlog na ang Sterling Technology ng mga proyektong lumampas sa kanilang mga deadline. Sa aking opinyon, dapat kang manatili sa proyektong ito at hayaan ang Pivot Technology na pangasiwaan ito. Hindi mo ba naisip na iyon ay para sa pinakamahusay na? Napangiti ng mahina si Thomas at sinabing, Master Centipede, nagbibiro ka siguro. Ang Sterling Technology ay palaging nag-iisip tungkol sa sariling bansa at sa mundo. Paano natin mapipigilan ang ganitong pagkakataon na makapag-ambag sa bansa at sa mga mamamayan nito? Master Centipede, mangyaring huwag tanggihan ang hiling na ito. Ang dalawang tagapangulo ay nagtungo sa paa, hindi umuurong. Si Dunstan naman ang magulo sa pagkakataong ito. Naisip niya noong una na kung may kumpanyang kukuha sa proyekto, maaaring maayos ang usapin. Tinong mag-aakala na dalawang malalaking kumpanya ang darating. Kanino niya dapat ay outsource ang proyekto? Kung hindi, paano ang pagbubunot? Hindi, tiyak na hindi. Sa kasong ito, kahit na sino ang makakuha ng proyekto, ang ibang pamilya ay walang alinlangan na magdaramdam ng sama ng loob. Ito ay matalino upang maiwasan ang sakta ng parehong mga kumpanya. Biglang nagkaroon ng ideya si Dunstan at nakangiting sabi, wala kayong dapat pagtalunan, I will give the project to both of you. Para sa parehong kumpanya. Parehong nagulat sina Thomas at Master Centipede. Tinabi ni Dunstan, ibibigay ko ang mga kinakailangan sa R&D ng Academy of Social Sciences sa inyong dalawa. Pagkatapos sa isang linggo, kung sino ang gumawa ng R&D na solusyon na umaangkop sa mga pamantayan, kung gayon ang karapatang pagmamayari ang proyekto ay igagawad sa kung sino man. Siya ay napakatalino sa mga pakikitungo sa negosyo na tinitiyak na walang sinumang partido ang nasaktan. Ang nakakuha ng proyektong ito ay nakarating sana doon batay sa kanilang sariling kakayahan kaya hindi masisisi si Dunstan sa pagkawala. Sumasang-ayon ako. Walang anumang pagtutol si Thomas sa naturang panukala. Gaya nga ng kasabihan, panalo ang matapang sa makipot na landas. Tinumang nakakuha ng proyekto ay nakuha ito sa kanilang sariling paraan, ito ay makatwiran. Tumango si Master Centipede. Kumpiyansa niyang sinabi, sa tingin ko rin ay napakapatas ng panukala, kaya pag-usapan natin ito. Dahil dito, nagkasundo ang tatlong partido at naresolba ang usapin. Wala pang 10 minuto bago maayos ang usapin. Maraming tao ang hindi nakapag-react at nagtaka kung bakit nag-aaway ang dalawang kumpanyang ito at win-win situation pala nilang dalawa ang proyekto. Iniisip nila kung talo ba sila dito.
Sa kabila ng kakulangan ng mga benepisyo, ang dalawang malalaking kumpanya ay nag-aaway sa proyektong ito. Ito ay upang sabihin, may mga ganap na halaga na ang mga ordinaryong tao ay bulag. Ngunit ngayon huli na para sabihin ang anumang bagay. Masayang umalis ng stage si Dunstan. Ang sitwasyon ay naging mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi nagtagal na tapos ang conference at umalis na ang lahat. Si Thomas at Cancer ay dumiretso sa labas ng venue at hindi naiwasang magtanong ng Cancer, "Commander, anong uri ng gamot ang ibinebenta ng Pivot Technology sa kanyang lounge?" Pera. Natigilan si Thomas nang dumating sa tanong na ito. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak at iyon ay ang pagmamayari ng proyekto. Kinailangan itong makuha ni Thomas anuman ang mangyari at kailangang gawin ito nang hindi nahuhulog sa mga kamay ng katunggali. Kakaalis lang nila, sinundan ng mga taga-Pivot Technology. Natarante rin si Laura at sinabing, kung hindi kumikita ang proyekto, bakit pa si Thomas? Hindi niya mawari. Tumingin si Master Centipede sa malayong pag-urong ni Thomas at sinabing, kahit ano pa ang iniisip ni Thomas, ang kailangan lang nating gawin ay huwag hayaan ang ating kaaway na gawin ang gusto niyang gawin. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ni Thomas, ang mahalaga ay determinado kaming huwag hayaan siyang makawala dito. Sa sandaling iyon nang lumapit si Carrie at sinabing, marahil si Thomas ay may mga iniisip na katulad natin. Tinitingnan din niya ang mga katangian ng pamahalaan ng Science and Technology Alliance. Talaga, nagkataon lang. Malamang, iyon lang ang naiisip kong dahilan. Pagpapatuloy ni Carrie, kung makikita ni Thomas ang pagdating na ito, ipinapakita nito na mayroon pa siyang ilang IQ. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa gayong kalaban ay mararanasan ng isang tao ang kaguluhan. Sinabi ni Master Centipede, ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang hindi pabor sa atin. Maging ito sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa pananalapi o R&D na teknolohiya, lahat tayo ay nasa likod ng Sterling Technology. Mas malaki ang tsansa nilang matapos ito sa inilang oras kaysa sa atin. Tumango si Laura, oo, hindi pa rin pabor sa atin ang sitwasyon ngayon. Ano ang dapat nating gawin? Umalaklak si Carrie habang nakaharap sa arena. Ninong, Laura, huwag kang mag-alala. Dahil napagpasyahan kong harapin si Thomas, kailangan kong gumawa ng isang walang kamali-mali na diskarte. Ang pagmamayari ng proyekto ay talagang atin, Pivot Technology. Tanong ni Laura, Carrie, anong magagandang ideya ang naisip mo? Sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Sa halip na sagutin si Laura, nagtanong siya, nga pala, Laura, naalala ko na ikinulong mo ang isang babaeng nagngangalang Jenny Cruz. Sagot ni Laura, oo, last time binigyan ko siya ng task para akitin si Jacob. Akala ko tapos na ang lahat pero hindi ko inaasahan na magkukulang. Bakit mo siya tinatanong, Carrie? Sabi ni Carrie na may masamang ngiti sa mukha, pwede mo bang pahiram sa akin ang babaeng ito sandali? Anong balak mong gawin sa kanya? Don't get me wrong. I'm just asking her to do me a favor and go seduce a certain man. Sino kaya iyon? Tumingin si Carrie sa arena at sinabing, isang lalaking kayang mangibabaw sa gusot para sa proyekto. Kabanata 1276. Sa hotel ng kagabihan ng araw na iyon. Magkayakap ang isang lalaki at isang babae habang papasok sila sa kwarto at isinara ang pinto sa likod nila. Babe, na-miss kita ng sobra. Nilapitan ng lalaki ang babae at sinubukang gumawa ng galaw sa kanya, ngunit naiwasan niya ito ng may kaba. No way, ang baho mo. Maligo ka muna. Oo, shower muna. Nagmamadaling hinubad ng lalaki ang kanyang damit at pumasok sa loob para maligo. Tahimik na binuksan ng babae ang pinto. Tinapos ng lalaki ang kanyang pagligo at lumabas pagkatapos ng ilang sandali. Gusto mo rin bang mag-shower, babe? Umiti ang babae at sinabing, sigurado ka ba? Nababalot ako ng mabangong pawis ngayon. Napalunok ng laway ang lalaki at sinabing, kung ganoon ay huwag kang mag-shower. Hindi na kailangan. Halika na, magsimula na tayo. Hindi ko na kaya. Aha. Nang malapit nang tumalon ang lalaki sa babae sa kama, nagkaroon ng malakas na putok at malakas na bumagsak ang pinto ng kwarto sa dingding. Ilang malalaking lalaki ang pumasok. Ang lalaking nangunguna ay may gupit na buhok at isang hard feature na mukha. Wala silang sinabi, pero kinunan nila ng litrato ang lalaki at babae sa kama. Galit na sumigaw si Krukot.
Anak ng asungot, ang lakas ng loob mong hawakan ang babae ko. Natigilan ang lalaki sa kama. Ano ang nangyayari? Sa isang iglap, sumagi sa kanyang isipan ang larong badger. Inamin ng lalaki ang kanyang malas at sinabing, mga kasama, alam kong mali ako, magkano ba ang gusto ninyong lahat, ako ang magbabayad, hindi ba ako makakabayad? Tumawa si Krukot, Sok, sa tingin mo ba maaayos ang lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera? Ikaw ang direktor ng Science and Technology Alliance, ang sikat na Dunstan. Is your reputation simply worth a few crappy dollars? Dunstan was the man on the kama. Nakakita siya ng umiiyak na babae na nakaupo sa gilid ng kalsada pagkatapos ng kanyang pagpupulong kaninang hapon at mabait na lumapit sa kanya upang aliwin siya. Dahil dito, habang nagsasalita ang babae, lalo siyang nalulungkot at humihikbi siya sa kanyang mga bisig. Agad na naakit magkasama at hindi niya maiwasang magsinungaling sa kanyang asawa at mga anak tungkol sa pagkakaroon ng karagdagang trabaho upang makakuha ng isang silid sa hotel. Alam mo ba na ang lahat ng ito ay isang setup? Ginamit ni Dunstan ang kubrekama upang takpan ang kanyang katawan at kinakabahang nagtanong, ano ang gusto ninyong lahat? Malamig na sabi ni Krukot, nakitulog ka sa aking babae. Sa tingin mo ba ang bagay na ito ay simple na ngayon? Ipinapadala ko ang mga larawan sa asawa mo ngayon para makita niya kung gaano kakasaya sa labas. Huwag na. Sabik na sabik si Dunstan, sangayon ako sa kung ano man ang sasabihin mo, basta't hindi I send the photos to my wife, please. Tumango si Krukot, Goodman, ang bait mo. Naglagay siya ng USB flash drive sa kamay ni Dunstan at nagutos. Kung isusumit sa iyo ng Sterling Technology ang project proposal, gagamitin mo ang mga materyales sa loob ng flash drive para palitan ang proposal nila. Naiintindihan mo ba? Ano? Napakahirap para kay Dunstan na gawin iyon. Mahirap kumuha ng isang tao na pumalit sa isang proyekto. Paano siya nagkakagulo ng ganoon? Isang malamig na titig ang ibinigay sa kanya ng Krukot, bakit ka lumilitaw, para magalit, ha? Then I'll send your wife photos of you riding high para ma-enjoy niya ang mga iyon, di ba? No, please don't send it. I'll just do as you say. Dunstan had no choice when things had been pushed to this point. He can only listen to the whims of others. Well, kahit walang Sterling Technology, may pivot technology pa rin, hindi ganoon. Ay magdadala sa akin sa isang tiyak na patay sa dulo. Itinaway ni Krukot ang kanyang kamay, sige, magbihis ka at lumabas ka. At tandaan mo, kapag hinawakan mo ulit ang babae ko, babuliin ko ang mga paa mo. I don't dare. I won't do it again. Si Dunstan ay nagmamadaling nagsuot ng damit at tumakas sa kahihiyan. Kabanata 1277. Pagkaalis ni Dunstan McLaren, sinabi ni Krukot sa babaeng nasa kama, you sure are capable, Jenny. Napansin kong walang sino man ang makakalaban sa iyo. Inayos ni Jenny ang kanyang mga damit at mapang-asar na sinabi, go. May lalaking hindi matapang. Oo, hound. Laura promised me my freedom after we are done with this business transaction. Tumawa si Houndress. Of course. Pero hindi ka na pwedeng manatili sa Central City. Pumili ako ng flight ticket para makapunta ka sa ibang bansa. Hinihiling mo sa akin, isang babae, na pumunta sa ibang bansa mag-isa. Ano pa ang inaasahan mo? Nagnangalit si Jenny. Dahil wala siyang lakas para hamanin si Laura, wala siyang choice kundi sumakay. Pumangon si Jenny at umalis sa galit. Umupo si Houndress sa kama at dumura. Nakakaakit talaga ang sisiw na ito, muntik na akong mawala, ang composure ko ngayon lang. What a vixen. Tinawag niya si Laura habang kinakausap niya ang sarili niya. Napakabilis ng tawag. Hello, Miss Laura. Naayos na ang usapin ayon sa gusto mo. May kaya talaga si Jenny. Napahawak si Dunstan ng di oras. I took the opportunity and snapshot some photos too. Nasa kanya na yung USB drive, ililipat niya yung proposal from Sterling Technology. Magaling. Tungkol sa pagbabayad. $500,000 ang ililipat sa iyong account sa loob ng 3 minuto. Deal. Ang pakikipagtulungan sa iyo ay kahanga-hanga, Miss Laura. Pinaba ni Laura ang tawag at sinabi kay Carrie, na nasa tabi niya, Carrie, naayos na ang lahat ayon sa utos mo. Tumango si Carrie. Sulit ang panganib dahil kaharap natin si Thomas Mayo. Ngunit ito ay hindi palaging pareho sa iba. Napakawalang isip na ngayon si Thomas sa kanyang pagsasaliksik.
Hinding-hindi niya inaasahan na gagawin namin ang preemptive move. Kung ano man ang proposal na maisip niya ay tiyak na lilipat. Magiging walang saysay ang lahat ng ginawa niya. Natalo si Thomas sa larong ito ng chess. Sabay tawa ni Laura. Mapalad na nasa paligid si Carrie dahil maraming bagay ang kanyang inilagay sa masusing pagsasaalang-alang. Kung ito ang hahawakan ni Laura, malamang na hindi magiging maayos ang mga bagay-bagay gaya ng ngayon. Maaari pa nga siyang magsagawa ng isang hanggal na plano tulad ng pagpunta sa Sterling Technology upang nakawin ang kanyang panukala at mahuli ni Thomas nang walang magawa. Kasabay nito ang pagmamaneho ni Jacob sa kanyang lumang sasakyan pauwi. Siya ay abala sa muling pagtatayo ng pamilya Nolan kamakailan. Madilim na ng tuluyan na siyang makauwi at makapagpahinga. Habang huminto siya sa isang intersection habang naghihintay na mag-green ang traffic light, lumingon siya at nakita niya ang isang sexing babae na lumabas sa isang hotel. Mukhang galit siya. Ayos lang sana siya kung hindi niya sinasadyang makita siya. Pero dahil sa ginawa niya, nabigla siya. Jenny Cruz. Ito ay nakatadhana. Si Jacob ay nag-aksaya ng malaking halaga ng pera at pagmamahal sa babaeng ito. Ang babaeng ito ay halos naging sanhi din ng pagkamatay ng pamilya Nolan. Ang masamang babaeng ito ay dapat na bumalik para sa ilang masasamang gawa pagkatapos mawala ng ilang sandali. Lumaki si Jacob at maraming natutunan pagkatapos ng nakaraang pangyayari. Imbes na diretsyong lapitan si Jenny ay palihim itong binabantayan. Pinigilan niya ang takbo ng sasakyan at sumunod kay Jenny. Tinundan siya nito hanggang sa makarating siya sa residential area. Habang inilalabas ni Jenny ang susi at binuksan ang pinto, sumugod si Jacob at tinakpan ng kamay ang bibig ni Jenny. Pagkatapos ay binuhat niya ito papasok ng bahay at nilock ang pinto sa likod niya. Pinitawan niya si Jenny. Gulat na sigaw ni Jenny, "Please don't kill me. Babayaran kita kung gusto mo ng pera. Kung gusto mo akong matulog, gagawin ko rin. Pakiusap, huwag mo akong patayin." Umisi si Jacob. "Itaas mo ang iyong ulo at tingnan mong mabuti kung sino ako." Natahimik si Jenny at tumangala. "Ikaw." Kabanata 1278. Lumakas ang pintig ng puso ni Jenny Cruz. Ang pinakakinatatakutan niya ngayon ay si Jacob Nolan. Dati, niloko niya si Jacob at nagdulot ng kaguluhan at iyon naman ay naging dahilan ng pagkasira ng kanyang reputasyon. Kung ilantad ni Jacob ang kanyang kinaroroonan at siya ay ibigay sa pulisya, siya ay inaasahang magsisilbi ng ilang taon sa bilangguan. She forced a smile and said awkwardly, "Actually Jacob, misunderstanding lang yung relationship natin." "Huwag." Nagtaas ng kamay si Jacob. "Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Napakalinaw ko sa nangyari. Ang layunin ng pakikipagrelasyon sa akin ay ibagsak ang pamilya Nolan." Naging madilim ang ekspresyon ni Jenny. Maaaring maging pangit ang mga bagay kung ihahambing sa kanyang tono mag-isa. Tahimik niyang kinuha ang isang itim na panulat na nasa ibabaw ng mesa. Kung gusto siyang saktan ni Jacob, lalaban siya kaagad. Patuloy ni Jacob, "Ikaw at ako ay hindi dapat sa simula pa lang. Pero simula nang makita-kita ulit ngayon, bumalik sa akin ang mga alaala natin. Kahit gusto kitang kalimutan, hindi ko magawa." Kaya, nilagay ni Jacob ang kamay sa bulsa. Habang naglalakad siya papunta kay Jenny, may hinanap siya sa bulsa niya. Ano ang gagawin niya? Ang bilis ng tibok ng puso ni Jenny. Natatakot siya na baka saktan siya ni Jacob. Kung tutuusin, marami na siyang nagawa na lumampas sa linya kay Jacob. Kung gusto ni Jacob na maghiganti, ito ay karapat-dapat. Walang takip ang itim na panulat. Napabuntong hininga si Jenny habang nakatitig kay Jacob, handa na niyang hampasin. Sa wakas, huminto si Jacob sa harapan niya at inilabas ang kamay. "Ito ay para sa iyo." Sa kamay ni Jacob ay isang kristal na kwintas. Maganda ang pagkakagawa nito at may magandang kalidad. Ang pagbaylang ito ay kailangang mapili pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. "Ikaw." Nakatayo doon si Jenny na tulala. Umitaw siya sa pagkakahawak at nahulog ang itim na pluma sa sahig. Unti-unting kumalma ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Alam niyang hindi siya sasaktan ni Jacob. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit gustong ibigay sa kanya ni Jacob ang kwintas na ito. Hindi pa kaya sumusuko si Jacob sa kanya? Imposible iyon. Hindi dapat magkaroon ng ganitong kawalang isip sa mundo. Sinabi ni Jacob, "Huwag mong intindihin."
Ibinibigay ko sa iyo ang kwintas na ito hindi dahil gusto kong makipagbalikan sa iyo, kundi para tuluyang maputol ang ugnayan mo. Ha! Hindi maintindihan ni Jenny. Natawa si Jacob sa sarili habang sinasabi, baka hindi ka maniwala dito, pero ikaw ang una kong girlfriend. Kahit hindi na ako bata, pero ito ang unang pagkakataon na pumasok ako sa isang relasyon. Bagamat peke at masama ang relasyon sa parehong oras, ito pa rin ang aking unang relasyon. Ikaw ang aking unang pag-ibig. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tag-ulan kung saan umupo ka sa tapat ko habang basang-basa ang buhok. Hindi ko makakalimutan kung gaano ako kasabik at kung gaano ako kinilig. Baka hindi mo maalala itong kwintas na ito. Itong kwintas na ang nakita mo sa first date natin, sabi mo maganda. Naalala ko ito at bumili ako ng isa. Ang plano ay bigyan ka ng isang sorpresa sa susunod na araw. Pero who knew everything escalated that very night. Kaya, ang kwintas na ito ay nasa akin habang wala akong pagkakataong iregalo ito sa iyo. Seryosong tumingin si Jacob kay Jenny. Ngayon ay iniaabot ko ito sa iyo na sumisimbolo ng pagsasara sa aking unang relasyon. Ayokong mawala ng katapusan ng pag-ibig na ito. Umihip ang hangin mula sa bintana sa mukha ni Jenny at kalaunan ay pumasok sa kanyang kaluluwa. May ganito bang walang isip sa mundo? Hindi naisip ni Jenny na sila, ngunit ngayon, siya ay walang alinlangan, ay may isang ganap na walang isip na nakatayo sa harap niya. Alam niyang pinaglaruan niya ang nararamdaman niya, alam niyang sinadya siya nitong saktan, alam niyang kaaway ito. Ngunit hindi nagawang baliwalain ni Jacob ang nararamdaman para sa kanya. Ang kanyang damdamin at salawak, siya ay pipi, natunaw ang nagyelo na puso ni Jenny. Nakatingin siya kay Jacob na tulala. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng damdamin para sa sinumang lalaki dahil iniisip niya na lahat ng mga lalaki ay matapang. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, kumirat ang puso niya. Kabanata 1279. Marahil lingid sa kanyang sarili, nakilala niya ang nag-iisang lalaking nagmamahal sa kanya hanggang sa ganito sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano pahalagahan kung ano ang mayroon siya at hindi niya pinanghahawakan ang relasyon na ito. Hindi niya ito pinahalagahan noong mayroon siya, nagsisi lamang siya pagkatapos niyang mawala ito. Napakamot ng ulo si Jacob sa hiya, masyado ba akong maraming nasabi? Pakiusap, huwag kang umiyak. Kahit magkaaway tayo, ayaw kong makita ka sa ganitong estado. Wala ito. Pinunasan ni Jenny ang kanyang luha, kinuha ang kwintas, at isinuot. Ang kristal na kwintas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag na lalong nagpatingkad sa ganda ni Jenny. Maganda ba? Tanong ni Jenny. Ito ay maganda. Maganda ba ako? O maganda ba yung necklace? Napalunok ng laway si Jacob. Ang ganda ng necklace, ni ikaw, mas maganda. Nagtama ang kanilang mga mata. Parehong nag-alab ang puso nila sa apoy ng pagmamahal sa isa't isa. Ngunit hindi ito sapat upang matuno ang malupit na malamig na katotohanang ibinigay ng katotohanan. Napabuntong hininga si Jacob at dahan-dahang sinabi, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Aalis muna ako. From now onwards wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tumalikod na si Jacob para umalis nang matapos niya ang kanyang sasabihin. Gumawa siya ng 2 hakbang, ngunit hindi niya maiwasang lumingon kay Jenny at sinabing, bukod dito, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Huwag paglaruan ang damdamin ng iba para sa pera sa hinaharap. Hindi ito maganda. Huwag mong masyadong idamay ang iyong sarili sa mga masasamang tao dahil sa huli, sasaktan mo ang iyong sarili. Ang dalisay at mabait na lalaking ito ay iniisip pa rin si Jenny kahit sa yugtong ito. Hindi niya siya kinasusuklaman. Alis na ako. Tumalikod si Jacob at muling naglakad papunta sa pinto. Pinuksan niya ang pinto at humakbang palabas. Hindi na napigilan ni Jenny ang kanyang nararamdaman. Walang tigil sa pag-agos ang mga luha niya. Ang gusto lang niya ay yakapin ang lalaking ito na mapagkakatiwalaan niya sa buong buhay niya. Ang problema ay, kaya niya. Kung tutusin, nalampasan na niya ang linya bago ito. May mga taong kapag hinayaan mong mawala sa buhay mo, hindi na babalik. Jacob. May sasabihin pa ako sa'yo. Umalaklak si Jacob. Hindi naman kailangan yan. Wala nang dapat pag-usapan pa sa pagitan natin. Pinunasan ni Jenny ang luha niya at seryosong sabi. Huwag mong intindihin. Ang sasabihin ko ay may kaugnayan kay Thomas Mayo. Ginoong Mayo.
Nagmamadaling lumingon si Jacob. Sabi ni Jenny, kasalukuyang nagtatrabaho si Mr. Mayo sa isang panukalang pananaliksik para sa Science and Technology Alliance. May nagtatangkang saktan siya mula sa dilim. Umunat ang noo ni Jacob. Paano napunta sa iyong kaalaman? Taglit na nag-alinlangan si Jenny bago siya bumantong hininga at sinabing, nakalimutan mo na ba na magkaaway tayo? Muling tumama kay Jacob ang realidad. Hindi ka kontento sa dami ng pinsalang nagawa mo dati at gusto mong dagdagan ang pinsalang nagawa. Ano ang gusto ninyo? Paliwanag ni Jenny, I only did it for the money. Kung bakit ayaw nilang pakawalan kayo, hindi ko alam at ayoko ring malaman. Dalhin mo ako kay Thomas ngayon. Sasabihin ko sa kanya lahat ng nangyari. Kung tayo ay huli, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Sige. 2 hakbang ang ginawa ni Jacob bago siya nagtanong, maaari ba akong magtiwala sa iyo sa pagkakataong ito, Jenny? Humiti si Jenny. Kaya mo. Kabanata 1280. Tagabi, ang opisina ng direktor ng Sterling Technology. Umupo si Thomas Mayo sa kanyang office chair na nakaharap sa isang lalaki at babae, sina Jacob Nolan at Jenny Cruz. Akala niya ay tuluyan nang mawawala si Jenny at palihim na sumakay. Hindi kailanman inaasahan ni Thomas na siya mismo ang magkusa at magpapakita sa kanyang harapan. Tinabi rin niya kay Thomas ang lahat ng may kinalaman sa kanilang plano. Mapagkakatiwalaan kaya siya. Sa pananaw ni Thomas, ang babaeng ito ay hindi lubos na mapagkakatiwalaan. Hindi basta-basta maniniwala si Thomas sa babaeng ito na sadyang lumapit at pinaglaruan si Jacob. Ang pagsisinungaling ay pangalawang kalikasan ng babaeng ito. Sa anong batayan ako dapat magtiwala sa sinabi mo? Mahinahong tanong ni Thomas. Tinuyam ni Jenny ang kanyang kamao at malamig na sinabi, actually, wala akong mapapala sa pagsasabi sa iyo ng lahat. Tinasabi ko lang sa iyo na bumawi kay Jacob na walang isip. Tutal, parang nirerespeto kanya ng husto. Ang isang babaeng katulad mo ba ay talagang magsisisi sa ginawa mo? Ito ay isang napakatuwirang tanong. Tinusok nito ang kanyang puso. Inangat ni Jenny ang ulo at bumantong hininga. Siguro ang isang babaeng tulad ko ay hindi mukhang may kakayahan sa ganyan. Pero naramdaman ko ang sincerity ni Jacob. Gusto kong bumawi sa kanya at bigyan ng magandang wakas ang relasyong ito. Nakahawak si Jenny sa kristal na kwintas habang nagsasalita siya. Tumango si Thomas. Naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis. Sige. Hindi na nagsalita si Jenny at umalis na. Anong balak mong gawin, Mr. Mayo? Tanong ni Jacob. Huwag kang mag-alala tungkol sa susunod. Tumingin si Thomas kay Jenny na aalis at sinabing, go see her off, Jacob. Baka ito na ang huling pagkikita niyo sa buhay mo. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Jacob. Ang ilang mga relasyon ay nakatadhana na hindi magtatapos ng maayos. Ngunit ito ay dapat na mangyari sa kanya. Ito ay hindi patas. Umalis si Jacob para ihatid si Jenny sa airport. Sa sandaling magpaalam sila ngayon, mahihirapan na silang magkita muli sa buhay na ito ni Jenny. Sa opisina. Tanong ni Aris dahil sa curiosity, Commander, sa tingin ko mapagkakatiwalaan ang sinabi niya. Sa tono at titig niya, parang hindi siya nagpapanggap. Sabi ni Thomas, parang ganoon nga. Ngunit gayon pa man, mas mabuting mag-ingat tayo. Ayusin ng mga tao na kontrolin ang Hauntress, pagkatapos ay makipag-ugnayan kay Dunstan McLaren. Gusto ko siyang makilala ng personal patungkol sa proposal. Naiintindihan ko. Makakarating agad sa mga subordinate. Umalis si Aris. Samandal si Thomas sa kanyang upuan na nakatitig sa kisame at bumulong sa sarili, you guys are pretty vicious ha, Pivot Technology. Kerry, isa pang mahirap na kalaban. Pagkatapos makipag-sword kay Wise at Laura, nagkaroon si Thomas ng benchmark ng kanilang lakas. Dahil ang lakas ni Kerry ay higit sa kanila, kailangan niyang maging mas maingat. Ayon sa sinabi ni Jenny, napakalakas ni Kerry kaya hindi maikukumpara sa kanya sina Wise at Laura. Kung gayon, hayaan mo akong bigyan ka ng Reg Along pasalubong. Tingnan natin kung gaano kakalakas. At saka, isang beses na nakipagkita si Thomas kay Dunstan sa mga sumunod na araw, walang kakaiba. Humigit kumulang sa ika-4 na araw, dinala ni Thomas ang kanyang mga tauhan sa Science and Technology Alliance upang ibigay ang panukala. Nagkataon, narito rin ang mga tao mula sa Pivot Technology.